na wag niyong iboto. Hindi ko sinasabi na ito na ano na tayo dito. Basta sa akin, I think for me, meron pa tayong sapat na oras, time, para to really dig in to this running for 2025 na ito. Kasi mahirap na yung alam mo, paulit-ulit tayong nabubudol, paulit-ulit tayong pinapa-impress ng mga taong ito, tapos kapag nandun na sila sa upuan, wala, kahit anong sisi ang gawin natin, wala na eh. It's too late na, nabudol na tayo, 'di ba? So, ito nung ano to nung July ito, merong pagkakaiba na ngayon yung kanyang journal ngayon. Nasa journal ulit siya ngayon. Few months ago, tinanong namin kayo kung kayo ba itatakbo for politics. Ang sabi ninyo sa amin, we asked you twice, sabi nyo, hindi. No politics, nasa kontrata nyo yun with TV5 for 3 years, you will not run. Ano po nangyari? Nagpaalam ako kay NBP. You have my support, go. Kaya, yun lang yun. But what changed your mind? Because naalala ko po sinabi nyo nung panahon na yon na, naku, magulo sa politika, nag-aaway-aaway mga tao, ayaw nyo makigulo doon, pwede na kayo dito kasi nakakatulong kayo sa programa ninyo. Tama naman. Ako, I would agree to that. Kaya mo palang tumulong kahit hindi ka na sa posisyon. Alam niyo, lagi nilang rason na, hindi, mas makakatulong pa ako kapag nasa pwesto na ako. Marami nang nagsabi niyan. Marami nang dumaan ng ganyan, sa totoo lang, to be honest. Alam mo yun, yung nakakaantig or nakaka-hook talaga yung kanilang sinasabi na hindi mas maganda kasi, like for example, actually hindi lang si Willie para sa akin, big cue or big hint yun sa atin na kapag itong linya na ito sinabi ng isang politiko, medyo mapag-isip din tayo. Kasi, hindi ba tayo inuuto ng taong ito? Paano? Ito isipin mo Isipin nyo As of now, nakakatulong si Kuya Will sa kanyang programa. Alright? Regardless kung ilan ang natutulungan, pero nakakatulong siya. Talagang we can see na nakakatulong siya. Ngayon, ang kanyang lusot doon is kapag siya ay nasa Senado na or nasa pwesto na, mas malaki pa daw yung coverage ng tulong. Ang tanong, paano? Hindi ka naman president. Hindi ka naman mayor. Hindi ka naman executive. Ikaw ay legislative. So kapag ikaw ay gumagawa ng batas, paano ka makatulong? Hindi, Joe. Gagawa ng batas kasi yan na para, alam mo yung, halimbawa, yung ayuda o magiging digitalized na siya. O sige, sabihin na natin okay, makakatulong yon. Ang tanong, ilan kayong magdi-decide na yung batas na yan ay maaprubahan? Diba? 24 kayong senators na magdi-decide niyan. And aside from that, sa House naman, 300 plus na magdi-decide. Ngayon, mag-isa ka lang. Kahit anumang batas ang gusto mong gawing ipasabatas, hindi ikaw magdi-decide. Sige, Kong Marcoleta. Ang dami niyang pinanukalang mga batas with regard sa pagpapababa ng halaga ng bayarin sa elektrisidad, sa energy. Ni isa ba meron? Ni sa preliminary pa nga lang, hindi lumusot So kahit doon mo i-connect yung sinasabi na sa kanyang programa ngayon sa Wawawin, marami siyang naibibigay directly. Pag sinabing bigyan ng jacket yan, okay, bibigyan. Pag sinabi ng 10,000 yan, bibigyan yan. Directly, nakakatulong ka na. Okay? Wala nino mang makakapagpigil sa'yo. Pero, kapag nasa Senado ka, paano mo gagawing, kasi ang sabi mo, mas marami ka pang matutulungan kapag nasa Senado ka. So, the question there is, ano yung equivalent nun? Yung ginagawa mo sa Wawawin, tapos yung gagawin mo sa Senado, hindi ka naman magbibigay ng
ng 10,000 o kaya jacket sa Senado, di ba? Sa araw-araw na trabaho ninyo, bakit po Kasi sa dun sa politika? studio ng Will to Win, it's only about 600 people Oh, 600 people. every day. So natutulungan mo, hindi mo lahat natutulungan yung 600 na yun. Eh, kahit nga napuno yung studio, binibigyan mo ba lahat? Hindi naman, di ba? Oh. Tapos maghahangad ka na buong bansa, buong studio, nabibigyan ba lahat ng jacket? Hindi. Pinipili mo lang. So, yung budget mo sa tulong, limited. And then, nung nakita ko yung awayan ng Oh, di lumabas din ng totoo, budget. Sabi mo, instead, marami na akong pera. 'Di ba? Hindi ko na kailangan ng pera, itutulong ko na lang ang pera ko. Oh, sabi mo, ang kailangan mo is budget. Ayun oh, sabi niya. yung budget mo sa tulong, tulungan mo, hindi mo lahat natutulungan. About 600 people Ah, 600. every day. So, natutulungan mo, hindi mo lahat natutulungan yung 600 na yun. Ah. So, yung budget mo sa tulong, limited. Oh, limited ang budget. Kaya kailangan mong tumakbong senador kasi kailangan mo ng budget. Oh, di lumabas din. And then, nung nakita ko yung awayan sa Congress, awayan sa Senado, sabi ko, kawawa ang mga Pilipino. Ito yung mga taong binoto, ito yung mga taong pinagkakatiwalaan. Pero nakakalimutan yung mga kawawang kababayan natin. So I thought, baka makatulong ako, kahit papano, at siguro makikipag-away ako sa Senado kahit kanino, para sa mahirap. Makikipag-away daw sa Senado. Grabe. Hindi niyo po napagdesisyonan. Editin nga natin. Siguro Sinabi- makikipag-away ako sa Senado kahit kanino, para sa mahirap. Parang katumbas niyan ng nung susungkitin ko ang between po napagdesisyonan. ang buwan at araw para sa iyo. may ganung dating yung ganyan eh. May imposible makipag-away ka sa Senado para sa mahirap. Tingnan mo nga si Senator Bato. Si Senator Bato, na ang tapang-tapang niya sa PNP chief, nung nasa Senado, ano yung tawagan nila ni Rizal Tiberos? Ano yan? Kaayo. Yan. Siyempre, kailangan mo pa rin panatilihin yung respeto mo, parliamentary courtesy within the other senators. Hindi mo pa rin sabihin na awayin mo yung mga yan. Oh. Bihira lang yung ginawa ni Kong Marcoleta, yung mga ganong style. Kasi, halos lahat sila doon, nagkakaisa. Kasi Kong Marcoleta, siya lang mag-isa. Pero kita nyo nga sa Senado mismo, magkakatropa din naman yan sila eh. Hindi naman tropang-tropa. What I mean is, you cannot do that. It's impossible na awayin mo sila. Otherwise, kung ano man ipanukala mong batas, personalin ka ng mga yan. With finality na, sige, game na nga. Tulfos dialogue. Dadalhin ko ang aking Tulfo brand of justice sa Senado. Ayun, kinausap ni Lisa. Nawala na yung issue doon sa PCSO. Doon sa Lotto. Kasi buzzer beater po kayo dun sa So, mamalaman 5 p.m. yung totoo, syempre. You know the truth? Yes. Kanina lang. Hanggang nandun ako sa may Rizal Hotel. Ano? Yung totoo, syempre Anong na question? nga. Kasi buzzer beater po kayo dun sa desisyonan with finality na, sige, Sa Senado kahit kanino, para sa mahirap. kailan niyo po napagdesisyonan with finality na, sige, game na nga. Kasi buzzer beater po kayo dun sa So, mamalaman 5 p.m. yung totoo, syempre. You know the truth? Yes. Tinanong kung kailan niya napagdesisyonan. Kanina lang. Kanina lang daw. Akala ko that was when you stood up sa Maisog platform. Ha? Parang yun yung parang sinabi mo yan sa Maisog rally. Sige, tapusin muna natin to. Hanggang nandun ako sa may Rizal Hotel. I'll be honest, napaiyak pa ako. Napaiyak. Ayun na naman sa paiyak-iyak eh. Naiiyak-iyak ka nung umating ka ng Maisog at nandun si PRRD. Dito na naman. Urong na ako eh. Pero may mga kumusap sa akin, siyempre, ito na yung chance. Kala ko ba gusto mong tumulong sa mahirap? Sinong kumausap sa'yo? Hindi ba si PRRD? Half-hearted pa rin ako eh. So, Nakalimutan mo? walang isang tao na nag-udyok sa'yo na, sige na. Wala Marami isang akong tao. mga nakakausap. Tignan nyo.
Hindi niya maamin-amin na si Duterte ang kumausap sa kanya. Nagkaroon ng amnesia. Boy! May amnesia. Mahirap to eh. Kasi yung sasabihin niya ngayon, maaring makakalimutan niya the next day. Sa totoo lang, gusto nyong balikan yung kay Duterte? Mangiyak-iyak nga siya dito eh. Tingnan nyo. Akala nyo nakakalimutan namin to. Magandang gabi po. Ano po sa inyo? Kasama ng light. Philippine flag. Yan po. Maraming kulay. Lahat ng kulay. Dahil gusto nyo magkaisa sa Tingnan nyo bayan. si PRRD. Tingnan nyo ang smile ni PRRD. Very genuine. Alam mo yung kulang na lang na-in-love siya kay Kuya Willie. Hindi yung, alam mo yung respect and tiwala. Nakita niyo, ang dami talagang traidor. Sa totoo lang. Kaya lahat po ng kulay. Naiyak pa nga si PRRD dito. Tingnan mo. Kayo lang po ang nagpapaisa sa ating bayan na to. Maraming pong salamat sa pag-imbita niyo sa akin. Yung pananalita ni PRRD, tingnan nyo. Pakinggan nyo. Kaibigan tayo. Matagal na panahon. Salamat. Salamat. Willie. Hindi kita makalimutan. Diba? Boy! Mahal na Pangulo. Ngayon, sa video. Po na po kayo. Ito. Oh, dito naiyak siya. Yun nyo, naiyak. Hindi na ako maniniwala sa paiyak-iyak nito kunwari. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga taga Davao. Bigyan nyo ng tissue. At sa mansulok na mundo, sa ating Facebook page ng Wawawin, of course, ang mahal na Pangulo natin, Rodrigo Duterte page, sa Talagang YouTube. nakaset up yung kanyang sound background, ha? Nakaset up talaga. Ito, patugtog nyo to, ha? Pag ako'y nag-ano, ha? Nagsama-sama po para mas maraming makapanood sa atin. Mga taga Davao, ito po yung pangatlong punta ko na dito. At, Okay, cut muna natin dyan, ha? Ituloy natin mamaya yan. Kailangan i-relate natin yan sa ano. I-relate natin yan. 3 years ago, ito siya. Yan, 3 years ago. and isa pang magandang balita, yung tinawagan ng Senator Bongo po ang mahal na Pangulo. Hindi ko naman po akalain, first time in my life na makausap ko ang isang Pangulo. At nag-usap po kami. Nung Sabado po ito, that was February 27, mga alas 9 ng gabi, yung pag-uusap po namin, yung unang sabi ni, parang nagbisaya sila Senator Bongo. Nung pinasa po sa akin telepono, nung nakausap ko si Presidente, Nakita mo talaga no? Noon, hindi siya nahihiyang banggitin si PRRD or relate or ikwento. Pero yung journal niya kahapon, ibang-iba talaga. Duterte, ang una niyang bungat, Willie, mahal kita. Sabi niya, salamat sa pagbibigay mo ng tulong sa ating mga mahirap na kababayan. Magkasama tayo, kasama mo ko, kasama ka namin sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan na naghihirap. Salamat sa mga nagagawa ng programa mo kasi, alam mo, sabi niya, ito totoo po, kaya medyo naluha ako dahil pinapanood kita. Naluha na naman. Kasi nagiging inspirasyon ka din sa amin, sa ginagawa mo sa ating mga kababayan. Grabe Mahal luha yan, Pangulong Duterte, marami pong salamat. Yun lang po nakausap ko kayo. Isang malaking karangalan para sa akin. Nabinigyan niyo ako ng panahon kahit na sandali lang tayo nagkausap. Sa totoo lang parang Grabing luha yan,
naging proud ako sa amin dito sa Wawawin. Kasi na parang mapagkatiwalaan yung programang ito ni Senator Bongo, ni Secretary Medaldea, nang sangay ng gobyerno, na parang kasama na po kami ng gobyerno ngayon, ng gobyerno niyo, na pamahalan. Maraming pong salamat, Mr. President, mahal na Pangulo, na nadinig ko po na pinanonood ko ang programa mo. Salamat sa tulong mo sa ating mga kababayang nangangailangan. Kasama mo ako dyan, kasama mo kami. Again, Mr. President, magmula po sa aming mga puso, sa akin, gawin niyo po kaming tulay sa ating mga kababayang Pag ganun-ganun ka pa, Nakabukas po ang aming palad, puso at pag-iisip ng taus-puso magbibigay ng tulong sa ating mga kabayan. Maraming salamat, Senator Bongo, Secretary Medaldea, at Mr. President. Presidente Rodrigo Roa Duterte. Salamat po. We salute. oh, pasalot-salot ka pa. Nag-plak-plak ka pa. Okay, sige, balikan natin yan Ayoko lang banggitin yung mga pangalan. Marami mga... Tsaka this is not the first time na, di ba, nabalitaan na posible daw, na may kumausap sa'yo. Naamin nyo na rin before So, kumbaga, Oh, hindi yan, gusto niya lang ibalik ng mga media. Akala nyo nakalimot sila. Kasi nga, Duterte ka. first time. Pero, ang nakakagulat first time nyo talagang nag-file. First time nag-file. Yeah, kasi ito siguro yung time para mag-file. Kasi nga, nalulungkot nga ako pag napapanood namin yung nag-aaway. Kasi during the campaign, ang babait nila. Wow! Mamahalan, nagkakaisa. Pero hindi po ba parte talaga ng politika yun? Kailangan talaga Wait, magdebate, tinutukoy mo ba yung unity? magbalitaktakan. Hindi Yung kasi... break-up? Unity. Excuse me? Sabi mo na, nagbabangayan, nag-aaway. Ang Okay, tinutukoy parang mo ba yung kailangan ba break-up? Tinutukoy mo ba unity? Ito sa TV yung nagbabangayan? Pwede naman siguro kaya meron sila executive chairs yun, di ba? Kailangan ba natin pakita sa mahirap? Ang hirap na lang buhay na mahirap. Ako siya pa makikita mo. Oo, ipalit na lang natin si Doc Willie dito. Palit natin, mas maganda. Magulo. Paano mo tutulungan yung mahihirap na maging maayos ang kanilang buhay? But well, sabi nga ni Vic Soto, you can help people without being a politician, Totoo. Oh. without holding public office. Because sa show nyo, you're already helping people, right? So, ang tanong doon at the heart of it is ano po yung motivation mo apart from wanting to help? Because all of these people in office right now, nung nagka-campaign sila, yun din naman sinabi nila na Totoo. Akala mo ba, Kuya Will, wala nang bago sa amin. Lahat ng mga sinasabi mo, nasabi na nila yan. you want to help the masses, make food prices more affordable, etc., etc. Pero ending, nag-aaway nga, like you said. So, for you, ano talaga yung main motivation mo? What's in it Ano for nga you? ba? It's about poverty. Paborli. Kaya Gas. kahirapan. Kasi 21 years na ako nagde-daily show eh. Ah. From ABS-CBN na Wawawi. From TV5 na Wheeling Willie. Tapos? Di ba? Will Time, Big Time. Nag-GMA ako ng 7 years na Wawawin. I'm back here. So lahat ng binubulong sa akin na mahirap, gamot. Parang si Rapi Tulfo to nung nagngangampanya. I've been here 20 more than years. Lahat ng bulongs nila sa akin, lahat ng mga nila, nadaanan ko, nakita ko. Kaya itong mga bulong, yung mga nakikita ko, parang ganun. Parang pinapaalala mo dito si Tulfo nung nangampanya, sabi niya daw, nakita daw niya ang mga dinanas daw ng mga inaapi. Ay, nako. Pang-paaral ng anak ko. Pampa-opera ng asawa ko nakahiga. It's more about yung kabuhayan. Kung makakapanood tayo ng puro away sa Senado at sa Congress, tapos ito mga kawawang nilalang na to, na hindi na natin iniisip Personal na It's about personal thing. Pag nag-aaway kayo So, paano itong mga taon to? Yung bang pag-aaway nyo, natutulungan mo itong mga to? Ilang presidente na dumaan? Ilang senador na dumaan? Ilang congressman at congresswoman na dumaan? Na bago ba ang buhay na mahirap? Do you realize though that mas makakatulong ka as a private citizen because once you're in Senate or Congress, voting system yan Kaya nga, puputuhan niya yung mga batas dyan na iisa ka lang. Sometimes you may want to push forward certain bills, certain laws, pero mahirap kasi Mas malaki ang pera mo sa gobyerno. Mas malaki ang budget mo. pero Mas marami. Hindi niya naiintindihan.
Hindi, I mean, matalino ka naman, Kuya Will. Ang pinopoint ni Giorno, pagdating mo sa Senado, hindi ka mag-isa lang eh. Hindi to one-man team. The decision will always be within the other 23. Hindi lang ikaw. Tapos ang sagot mo, budget? Bakit budget ang nasa isip mo kagad? Imagine mo, you have about 110 Filipinos, 110 million Filipinos. Ang natutulungan ko lang everyday is about 600. Hindi pa Hindi mo nga lahat ba ng 600 nabibigyan mo? Tanong. Lahat ba doon? Ipipili ka lang naman eh. Pag may meron lang magandang sinabi doon at natuwa ka, bigyan ng jacket yan! Pag merong medyo sexy doon na medyo maganda ang ano doon, bigyan ng 10,000 pesos! Pero hindi naman lahat doon. Yung hindi lahat ng nasa studio nabibigyan mo. Eh, kung hindi lahat sa studio hindi mo nabibigyan, sa Senado ka pa? Sa Senado pa kaya? lahat. You know, dito mas malawak, Luzon, Visayas, Mindanao. Sabihin, budget. pag nabigyan ka ng chance, anong bill ang gusto mong gawin? Yung bill na yan, yung dapat, kamukha yung gusto ko yung sa senior citizen bill, no? Senior citizen bill. Ano kaya yun? Gusto ko mag-add, if ever na mabibigyan ng chance, gusto ko mag-add another 10%. Samahan ng bilihin, every year tumataas ang bayad ng gamot, and then yung mga pag-aaral ng bata. Ang ano ko, purpose ko dito, makatulong, makabigay ng magandang buhay sa mga Pilipino. Yung 30% na nabanggit nyo, saan nyo nakita? Kinain na rin niya yung sinabi niya. Yung energy bill nga na ang daming ipinanukala ni Kong Marcoleta, hindi nga nakapag-purso sa stage 1 pa lang eh. Ito, dito sa Senado, Kuya Will, kailangan mong intindihin na kailangan maghimod puwet kayo lahat dyan. Otherwise, hindi kahit anong i-sponsor mo na bill dyan, wala, hindi magpurso yan. Kailangan himurin mong puwet ni Risa Ontiveros. Kuha yung figure na yun. Kasi yan 20% now eh. So pwede ko mong dagdagan. Pero hindi po ba mahihirapan naman yung nagnenegosyo? Kasi baka hindi nila magko-complain kayanin. sa'yo yung mga negosyante mong kaibigan. Kaya kita mo, sila, naintindihan nila yung business. Yung negosyante kumikita, yung mahirap pa lang kita. Dapat din mo na, kung kumikita ka ng piso, ito wala. Nangungutang to na nangungutang. Pero marami rin po yung maliliit lang na negosyo na kumbaga yung kinikita nila sapat lang sa... Hanggang ako magsalita, pang-araw-araw. And then, hindi naman lahat yata eh. Ako more of the medicines eh. ngayon, medicine na. Kanina, senior citizen, ngayon, medicine. But yung naiisip ko kasi lahat ng mga lumalapit sa'yo, puro gamot, opera. Kasi nga kaya nga senior eh. Kuya Will, Tapos lalakihan mo yung yung porsyento sa mga business people. O di magrereklamo sila. Lalakihan mo para din si Marcos ka eh. Tataasan mo yung buwis nila yun yung online digital tax VAT ni Marcos ngayon, like sa Netflix, papatawan ng 12%. Saan sisingilin ng Netflix? Di sa mga consumer. curious talaga ako. Gusto ko malaman yung pananaw ni Willie Revillame sa lagay na current state ng Philippine politics. Sa tingin niyo sa inyong assessment, nasa na tayo, ang politika dito sa Pilipinas in general? I think sa dami na ng mga nagtanong sa'yo, yung wala pa akong naririnig na, ano yung assessment mo? Like, where do you think the Philippines is going? Walang unity eh. Unity. Ikaw nga, nakalimot ka na eh. Nakaapak ka na sa Maisog platform. Tapos magsasalita na ka ng about unity. Kanya-kanya eh. Personal lang interest. If you're a good server, public servant, dapat hindi yung pang-personal lang ang gusto mo. Talagang, how many % ang mahihirap sa Pilipinas? It's about 97%, 94%. Oh, edi bigyan mo lahat ng jacket nung lahat ng pupunta ng studio. Sige nga, there. Lahat ng pumasok sa studio, may jacket. Bago mo sabihin na, ang dami ko ng pera, hindi ko na kailangan pera. Itulong ko na lang pera ko o lahat ng pumasok, kahit jacket man lang, bigyan mo. Hindi yung pipiliin mo lang na, bigyan ng jacket yan. Parang si, ginagaya ka tuloy ni Tambalos. 1,000 pesos, yeah! Diba? Yung Dami mong nahahaway.
Mahirap na lang. Baka marami sa akin magalit na nakaposisyon. Ako, I'm paying my taxes very well. Legally. Kung ano man ang billing ko, hindi ako nagnanakaw ng 5. It's all legal. Because isang microphone na lang hawak ko eh. Doon ako binabayaran. Hindi ako involved sa ano man. Hindi ako kumukuha ng bilyon o ano. Pero, hindi ba, kasi pag nakaupo ka na, may pera kang ganun eh. So, Nakita niyo, narinig niyo, kapag nakaupo ka na, may pera kang ganun eh. Liting ko ngayon, parang budget ang nasa isip na. pero, hindi ba, kasi pag nakaupo ka na, may pera kang ganun eh. Ano ba naman yan? Maring iba sa inyo, you can, maring iba yung take nyo doon, pero ang take ko doon, pera eh. Kaya ka tatakbo kasi may pera, may budget doon eh. So, saan tayo pupunta? Sa mga leaders natin yan eh. Paano mo i-develop yung bansa mo kung poverty is the problem? Anong future ng mga bata? Yung mga nangangarap na gusto mag-aral. Hindi mo matutulungan paano kinabukasan nila. Anong pangarap nila? Yung mga senior natin Sige nga. Lahat nga ng pag-aralin mo. Lahat ng mga sige, kahit na lang yung mga contestants mo everyday. O kaya yung mga winning contestants mo everyday. Pag-aralin mo nga. 'Di ba? I mean, alam mo yun, madali. Kasi sabi nga niya noon daw pandemic, tinawagan daw niya si Senator Bongo dahil gusto niya daw magbigay ng 50 million. Ano yun? Ba't kailangan mo pang mag-ano kay Duterte para magbigay ng 50 million kung pwede mo namang gawin ng sarili mo lang? Alam mo yung parang, alam mo yung, para magbigay ka, kailangan mong tumuntong sa isang kilala. Hindi ba pwede na tumulong ka ng tinutungtungan mo ay sarili mo? So, the mere fact na doon sa studio, lahat ng pumapasok doon, hindi naman lahat nabibigyan ng jacket. Hindi naman lahat binibigyan mo ng, sabi mo nga, ang dami mong pera, itulong ko na lang. Yun nasaan? Kumbaga, yung mga tinutulong mo, sa tingin ko sa mga endorsement, sa sahod mo, or sa kikitain ninyo dyan, siguro mas malaki yun eh. Kaya nga marami yung mga, yung mga vloggers na ang ginagawa nila is yung, humanitarian, yung humanitarian. Maraming magbibigay yan sa kanila. Ayan, halimbawa may mag-sponsor na humanitarian. Halimbawa, nagbigay ng 100,000 yung isang OFW sa isang humanitarian vlogger. Bibigay lang ni humanitarian vlogger worth 20K. Sa kanya na yung 80K. Ganyan yun. Sa tingin ko, ganyan din ang nangyayari dyan. Kasi hindi naman lahat binibigyan mo ng jacket eh. namamatay dahil walang pambiling gamot. Charity vlog, Diba? tama. Sa opinion ko yun. So yun ba ang plataforma na iyong tatakbuhan? Yun ang gusto ng puso ko. So, education, health, pati sa senior citizens. Aanuin mo ang buhay mo kung may sakit ka. Aanuin mo ang maganda mong, di ba? Totoo naman, agree. Lahat ng ito, kung ikaw weak, wala ka. Paano ka magkakaroon ng magandang buhay? Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo, medyo aware naman tayo sa problema. Pero yung solusyon, Kaya nga, lahat kami aware tayo sa problema. Alam mo yung may bagong salta sa larangan ng politika. Tapos yung feeling niya, lahat ng sinasabi niya bago sa pandinig ng mga tao. Hoy. Ang dami ng eleksyon na daanan namin, daming politiko na daanan namin, hindi na bago 'yan. Kaya nga itong tanong ni pangalan nito. Ito, yan. Pangalan yan. Yan, basta yan. yun ang mahirap na parte. I mean, Meron na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi hindi Wala pa ako pa. nananalo. Wala pa. Pag nandun na sa kapag-aaralan, parang si Marcos, pag-aaralan natin, titignan natin, aaralin natin. Magkakaroon pa tayo ng briefing, orientation, training, pag nandun na. Ayan, ang unfair. Tayo, normal na tao, bago tayo papasok sa isang trabaho, bago tayo tatanggapin, hahanapin sa atin ng experience, hahanapin sa atin ng diploma, hahanapin sa atin kung tayo ba ay board passer. Ano mo yun, ang daming katakot-takot na.
medical certificate, pero sila, okay lang. Kahit wala silang tinapos, kahit hanggang ano lang, walang diploma, okay lang. Kahit sila ay may kaso, ayan, tayo, hanapan tayo ng NBI clearance, tapos sila okay lang. Sila okay lang kahit wala pa silang, tayo nga, tatanungin pag sa interview, why did you choose to apply in our company? Kailangan mong magpa-impress. O, hindi kasi, meron akong proposal, o meron akong alam, meron akong formula, meron akong app. O, kailangan mong ganun. Tapos sila, pwede na. Wala pa. Saka na, pag tayo nanalo. Wow. Pag nanalo ko, doon ko naisipin lahat. Ang iniisip Pag nanalo daw, doon na isipin ng lahat. Ano to? Parang tumakbo ka lang. Akala ko ba may purpose ka? ko muna, One step at a time. One step at a Hindi time. ako, huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. Naku, Kuya Will, may For mga ibang example- magsasabi na dapat ganun yung Oy, ikaw, Lovelyn, ang tagal ko nang nanood sa'yo. Ngayon ko lang napansin, hindi pala ako Tapos, naka-jacket ka sa akin. Tanggalin ko kayo yung jacket mo. For Kasi nga, so, example, dapat no, isipin mo na For muna. example, kasi- Wala akong ano ano sabihin. Alam mo, gumawa ka naman ng mabuti at masama, may sasabihin sila sa'yo. Yeah. Lahat naman binabas eh. Yeah. Tingnan mo sa lahat ng tobacco, lahat binas. Ngayon Lalo na na nag... ako. Okay. But for Pero example ngayon na kasi, na- on your point about health, we had si Congressman Wilbert Lee on the show, di ba? Ang sinasabi niya, his advocacy is to increase membership coverage ng PhilHealth. Pero hindi niya magawa-gawa because yun nga, you're up against a huge House of Oh. Representatives. Oh. Right? May politika rin sa loob. Maraming Si Wilbert Lee. Wala kang magawa kung mag-isa ka lang. Kailangan mong himurin ang puwet nung Senate President o kaya yung House Speaker bago mangyari yung batas mo. politika And sa we have to loob. talk straight to the President. Kasi it's only the President who can decide. Kasi siyempre, Presidente to eh. Mr. President, alam niyo ba, talagang mabigat ang problema? It's talaga mahirap maging Presidente dahil lahat problema mo. Yun nga lang, kayo po ay nalilink sa former President Rodrigo. Ayun! Patay tayo dyan. Dito mo na makikita ang kulay ng isang tao. Talk to the President, sabi niya. Pero biglang binring up nitong si... Pangalan nito? Basta ito. Sabi, biglang pinasok si Duterte dito. Tingnan ninyo. Duterte. Lalo na tinaas niya po yung kamay Hindi, ninyo. pakicheck mo yung nalilink ha. Kinorek niya yung nalilink. Ayaw na niya. Plain and simple, guys. Ayaw niya. Bakit? Yes. What's wrong with that? Dapat ganun ka. I mean, taas noo. Ngayon, ayaw niya. Pakicheck yung nalilink, Pakikorek mo yung nalilink, Gretchen Ho. Ayan, Gretchen Ho. Pakicheck. Wala na to. Sa former President Rodrigo Duterte. Lalo na tinaas niya po yung kamay Hindi, ninyo. pakicheck mo yung nalilink ha. Tinaas yung kamay ninyo, O, yan to. Napapikit tuloy si Gretchen Ho sa'yo. Last time na journal interview nyo, mukhang gusto mong digaan itong si Gretchen na to. Ngayon, napapikit dahil sa'yo. Noong January 2024, tinaas Ano niya. nalilink kami? Doon Ah. sa Maisug Rally, parang sinabi nyo rin na Parang biglang nagkaroon ng amnesia. Amnesia. Nag-amnesia. Tignan niyo paano niya tinaas niya po yung kamay Hindi, ninyo. pakicheck mo yung nalilink ha. Noong January 2024, tinaas Ano nalilink kami? Doon sa Maisug Rally, parang sinabi nyo rin na handa na kayong tumakbo. Hindi ko sinabi yon. Noong January Hindi, 2024. handa na ako magpasaya at tumulong. Oo. Didibang natin yung sinabi mo, wala talaga tong si Willie na to. Balikan natin na yung, sabi niya wala daw siyang sinabi. Ang sabi niya, handa raw siyang tumulong. Pero, tingnan natin ang kanyang sinabi. Tingnan natin. Kasi, may premise yun eh. May premise yun. Yung sinasabi niya na handa nang tumakbo, hindi niya sinabi yung term na handang nang tumakbo. Totoo yun. Pero may premise yun
merong pinagbabasehan yung sinabi niya na maglingkod. Panoorin natin ito. Talaga Sa Mansulok na Mundo, sa ating Facebook page ng Wawawin, of course, ang mahal na Ito Pangulo pala, nung January pala ito, nung maisog. natin, ang Rodrigo Duterte page sa YouTube. Nagsama-sama po para mas maraming makapanood sa atin. Mga taga Davao, ito po yung pangatlong punta ko na dito. At, Iyak pa ah. pupunta ako dyan, mabibigay ako ng jacket. Oh, jacket na naman. Okay, Iyak pa mo. Ako po ay nandito. At dahil po sa pag-imbita sa akin ng ating mahal na Pangulo, para sa akin, Pangulo pa rin siya. Dahil hanggang ngayon po, napakarami nagmamahal sa isang Rodrigo Roa Duterte. Wala yung akin, ha? It is an honor for me na maimbitahan po ng isang former president. Dati honor ah. It's an honor. Dati it's an honor. Ngayon, paki-check paki-check yung nalilink ka. Ng Pilipinas. Alam nyo, last March, 2 years ago, bago top after ng COVID, pinatawag po ako ni Senator Bongo at pinatawag din po ako ng mahal na Pangulo. At ako po ay kinausap nila sa Malacanang. Sandali lang po. Importante lang po ito sa pangyayari sa buhay ko. Nandun po si Secretary Medaldea, Senator Bongo, yung aking pong lawyer, si Atty. Ferdy Domingo, and of course, ang ating mahal na Pangulo. Alam nyo, noong una medyo parang kinakabahan kakaharap mo ang presidente ng Pilipinas. Gusto ko lang malaman nyo ito, yung experience ko sa ating mahal na Pangulo. Medyo ingat na ingat ako. Tinatawag ko sa mahal na Pangulo, sabi niya, kaibigan tayo, mayor lang. Alam nyo, hinanda ng pagkain para sa amin. Hindi ko nakakalimutan, lapu-lapu, Lapu-lapu. isang okra, isang sitaw. Sitaw. At Pataw. yun nga, meron kami Patangay. malunggay na soup at napadagdag si Senator Bongo ng munggo. Parang bahay kubo naman yan. Kung mapapansin nyo, napakasimple ho, napupunta ko sa Malacanang. Walang garbo, walang steak, walang anuman. Totoo yan. Diyan ako nag-agree sa sinasabi mo. Totoo yan. Ganyan si Duterte. Hindi siya magarbo. Pero alam mo yung hindi totoo? Ikaw. Nagsimula kami ng 8 o'clock, natapos po kami ng alas 2 na madaling araw. Hindi nyo ito nalalaman, pero para malaman nyo lang ho, yung po yung pagkakataon na pinapatakbo niya akong senador. Oh, yan. Yan yung premise na sinasabi ko. Kumbaga, may, sa sentence, may subject at predicate. Okay? So, may subject. Pinapatakbo siya. Noong araw, wala pa siyang decision. O, tingnan natin. Tuloy And natin. during that time, meron Jojo, wag kang magulo. Wag kang post ng post. Wag kang dakdak ng dakdak. May mga ganyan. Nagko-comment dyan ng ganyan. Kaya nga tayo reaction video eh. Ito mga nagre-react ng mga ganyan. Wag daw akong patapusin ko daw muna bago ako mag-react. Eh, paano ako magre-react kung tapos na? Tingin ko yung ibang nagre-react ng ganyan, mga troll. Eh, hindi naman kung gusto nyo mapanood yung buo nito, doon kayo mismo sa source na video, hindi dito sa reaction video. Kasi reaction video eh. Ano mo mga... po Hindi naman tayo re-uploader. programa sa GMA7, yung Wawawin. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata Oh. at hindi ko pa ho kaya. Oh. Pag- Yan ang premise, hindi pa daw kaya, may kontrata. Sana po ako, mag-iisipan ko. Oh, paghanda na. A lot of times, marami kami pagtatawag, usap ni Senator Bongo, basta kung ano nasa puso mo, ang sabi ni Pangulo, PRRD, kung ano nasa puso mo, kung ano nasa isip mo, yun ang sundin mo. Hindi po nila ako pinilit. Ang sabi lang sa akin, mahal na Pangulo, kung ano ang nasa puso mo, Willie,
yun ang gawin natin. That was 3 years ago. 3 years ago. Malapit na po yung after ng COVID, during the COVID. Mm. Tapos po, nagdesisyon ako, nagdasal ako, hindi ako nakakatulog, naluluha ako dahil isang karangalan po sa isang katulad kong TV host na alokin ng isang presidente ng Pilipinas Oh, di ba? na magsilbi sa bayan. Ang sabi niya, mahal ka ng tao, pareho tayo, mahal natin ang mga kababayan natin. Kailangan ka namin sa Senado. Nung sinabi niyo po sa akin yan, kailangan handa ako. Kailangan hindi kayo mapahiya. Grabe, no? Dala-dala niya yung yung... Oops, mga hindi pa nagla-like, Dala-dala niya hanggang dito sa Maisog platform yung kanyang yung sound background sa kanyang Wawawin. Teng. Yung habang nagsasalita kami, medyo melodramatic parang kakaantig sa puso, yung parang gano'n. Pero yun nga, yung kanyang dito, yung premise niya dito is noong 3 years ago, inalok siya ng Pangulo dahil nakita niya ang kakayahan niya magserbisyo sa taong bayan. During that time, may kontrata pa siya, sabi niya may kontrata pa siya, at hindi pa siya handa. Yun ang kanyang dito. Doon tayo magbe-base. Kasi ngayon sinasabi niya, wala akong sinabing ganon. Wala kang sinabing ganon. Per se. Pero, ito yung pinagbabasyan namin. Kaya ako po tumanggi sa inyo. Nung tumawag sa akin, Senator Bongo, na sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ho kaya. Sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa iyo, Willie. Dahil sinunod mo ang puso mo. Isang presidente po ang nag-alok sa akin. Tataas ko ang kamay mo. Tinaas ang Sasamahan kamay. kita kahit saan. Hindi pa ho ako handa. Mahal na Pangulo. Hindi pa ako handa. Eto na. Mahal na Pangulo. He was about to announce. Kasi ang sabi ni PRRD, maglingkod sa bayan. Pinagdasal ko mo itong mabuti. Ang sabi ko, dapat hindi politiko ang tawag sa mga nagsisilbi sa bayan. Dapat ang tawag sa kanya, publiko serbisyo, public servant. Dahil pag nakahalo ng politiko, andyan ang away, andyan ang ego. Hindi ba napapansin? Ang sarap ng isang bansa na walang nag-aaway, walang kulay na pinipili, nagkakaisa, nagmamahalan. Pinagdasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Handa na siya. Handa na siya. Ano pa yung tuloy? Di ba marami natuwa? Alam mo, you don't need to tell the exact word para maintindihan ng taong bayan kung anong gusto mong pinupunto. Even the journalists ask you the question, di ba nasabi mo to? Tas kinorek mo, wala akong sinabing ganun. Ang sabi ko, handa na akong maglingkod sa bayan. Lokohin mo lelang mo. Though the word is not as per se, pero yun yung tumbok ng sinasabi mo. Kumbaga sa sentence, ito yung subject mo, ito yung predicate niya. Handa ho akong gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi. Hindi lang sa bayan. Handa ako magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Again, mahal na Pangulo, maraming salamat sa tiwala. Kung ano yutos niyo sa akin, magmula sa puso ko, susundin ko po. Maraming salamat. Handa akong magsilbi. Pag sinabing magsilbi, ano ka? Edi public servant. Kasi yun nga yung premise mo 3 years ago, hindi ka handa. Ngayong handa ka na. Handa ka nang magsilbi sa bayan. Kasi yun yung sabi ni Duterte. Kailangan mong magsilbi sa bayan dahil meron kang angking, may puso ka, sabi niya. Hindi pa ako handa. Ang puso mo at isip ay para sa bayan.
Grabe talaga, no? Nakakaantig. Oh, ngayon, balikan natin yung kanyang denial. In denial ngayon eh. Hindi ko Pero sabihin na- in-endorse po pero kayo. may In-endorse Pero in-endorse po kayo. Parang wala siyang naririnig dun sa in-endorse. po kayo ni President. Tinaas yung Ginawa ka kamay lang nyo. niya, Tinaas yung kamay Eh, nyo. ibig mo sabihin, baka masakit lang naman yung aming mga kamay. Oh. Grabe, no? I mean, marami ang naghahangad na maitaas ni PRRD ang kamay nila. Promise. Yung maitaas pa lang ng kamay ni PRRD ng sino mang tatakbo dyan, napakalaking honor yun. Tapos sasabihin mo, hindi, hinawakan lang yung kamay, balay mo, pagod o masakit. Di ba? This is a clear denial of PRRD. It's clear denial, guys. Hindi ito, hindi to. This is not the time na magbiro ka ng ganyan. Mahal na Pangulo. Okay, para sa akin, siya pa rin yung Pangulo. You have all those praises, high praises kay PRRD. Tas ngayon, bibiro-biro ka ng ganyan. Parang walang nangyari. My God. Pag ganitong klase ang papasok sa ating for sure, ang kanyang sasabihin ngayon na tumulong, pagdating niya na doon, wala yan. Parang tulfo din. Real naman eh. Boto nyo to. Pero kayo po yung nandun sa Maisug Rally na very political. Kasama niyo po yung former president. You're very close to, are you very close to them? Gaano kalalim po yung... Hindi naman, kasi Oh, hindi daw. What do you mean hindi naman? Hindi na nga, may naman pa. Oh, double na yun, redundancy talagang hindi talaga. Kasi hindi na nga, may naman pa. O di ba pag sinasabihan tayo ng mahal mo ba ako? Tapos gusto mo ba to? Tapos ang sagot oo naman. O bakit may naman pa? Dapat oo lang. O di ba kasi parang yung naman is parang alam mo yung pilit. O hindi na nga, may naman pa. Ito. tinatawag niya ako. Gusto niya ako tumakbo senador before. Tinatawag niya ako. Hindi ba't ikaw tumawag kay Senator Bongo? Meron akong 50 million dito. Gusto kong ibigay. Hindi mo mauto sila kasi hindi pwedeng tumanggap ang isang opisyal ng pera. Hindi pa ako handa. Yun lang. Yun nga yung next question ko sa iyo actually. He was Ngayon, encouraged- denial na. Alam tayo yung mukha ng isang denial na sinungaling. Tingnan nyo. Yung pagmumukhang yan. Ay, nako, tus ko po. Ewan ko na lang. Bubuto nyo pa ito. Tingnan yung pagmumukhang yan. Yeah. Before, hindi pa ako handa. Yun lang. Yun nga yung next question ko sa iyo actually. He was encouraging you to run in 2022. Pero ito diba? so 5 p.m. kayo na gano'n, magna 9 o'clock pa lang. I know it's only been 4 hours. No other familiar and popular public person has ever asked you or invited you na tumakbo other than PRRD. Wala. Tapos ngayon sasabihin mo, nagpaalam ako sa boss ko kay Manny Pangilinan. Napagdesisyonan ko lang ngayon lang. As in, ngayon lang. Sabi mo noon 3 years ago, ini-invite ka ni PRRD. Tapos, nung January, sabi mo, pinag-pray mo ito. Tapos sabi mo, handa ka na. Tapos ngayon, sabi mo, ngayon lang? As in, ngayon lang? Diba? Inconsistent. hours since nag-file kayo, Kuya Will. Pero may mga lumapit na ba, nag-text sa'yo or sa mga tao ninyo na gustong makipag-alyansa, makipag-coalition? Wala pa. Wala pa naman. Pero willing ka? Kung makakabuti sa lahat Wala akong bitterness, wala akong hatred sa bawat Ay, Willie. Alam niyo yun? Alam niyo, ako, naniniwala ako. Kasi may nagsasabi na
baka daw hindi siya inofference ng slot sa PDP. Oh, baka, tingnan nyo meron ako nakitang video na talagang inofference siya ni PRRD ng slot 3 years ago. Tingnan nyo ito. Kung ito na Naglaan si Pangulong Duterte ng isa pong slot sa administration senatorial line. Naglaan si Pangulong Duterte ng isa pong slot sa administration senatorial line-up para sa TV host na si Willie Revillame. Ito po ang sinabi ni Duterte sa isang video message para sa TV host na kumukumbinsi kay Revillame na tumakbo sa eleksyon 2022. Si Pangulong Duterte ang chairman ng partidong PDP Laban. Wala pang tugon ang TV host sa panawagan ng Pangulo. Willie, si Mayor to. Kumusta ka? Matagal na tayo hindi nakita. Pero paragi itang alaala. Dahil gusto ko sanang maging senador ka. Oh, pasuyo naman sa like. Open yung slot until the last minute kung ayaw Open yung slot mo until the last minute. mo na. Talaga. Tadi, pwede na tayo mag-usap ulit. Oh, see? Kaya ako naniniwala ako na may slot ito sa PDP. Kung 3 years ago may slot siya at nire-reserve, naniniwala ako na may slot ito sa PDP. At siguro he just chose na not to. Tingin ko ganun. I don't think so na hindi nila offeran ito ng slot sa PDP. So I your can go doors with the are always president, I open. can go with the PDP lang. Kung sino kasama, kaya nga independent ako. Alam mo, kung mamimili ako ng tao, bakit ako tatakbo pa kung may pipiliin akong kulay? Nakita mo itong suot ko puti? Walang bahid ng dumi. Walang kulay na iba. Ikaw Galing salita. Galing. po ba nagsabi kay former President Duterte that you're running for I Senate? talked to Senator Bongo, pagpaalam mo ako. I talked to the Vice President na sabi ko, I'm running. Kanina lang po yun, yung conversations niyo with Kahapon. Ano po sabi nila? Makakarating. Yun lang, pakisabi na lang. Kasi siyempre wala naman akong way makipag-usap kay Presidente Duterte. Wala bang advice binigay sa inyo? Alam mo, I'll tell you this. Maano akong tao maayos akong tao, marespeto ako. Kinausap ko lahat. The Vice President, Senator Bongo, Senator Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Senator Tito Soto. I've talked to them. Even Hannah Rose Mercado from Malacanang. Giving courtesy na ito yung bala ko, baka magtumakbo ko, ano ba sa tingin nyo? I'm asking advices, no? So, okay naman sila lahat, positive. And the most important thing is si MVP. Kasi I have a contact with TV5. No, sinabi niya, sige, Bakit pati kay Tulpo? ni Jane, ni Ma'am Jane, saka ni Ma'am Shena, mag-usapan natin and let's meet kung ano plano mo. Alam mo yun, yung parang tinanong siya about kay PRRD, kay VP, para siyang nagmamadali na lumayo doon sa, feeling ko lang naman, tapos dinamay pa niya yung mga, pati si Tulpo, napasok, kung sino, alam mo yun, I mean, dati-rati, sobra, hawak ka pa sa puso mo, tapos naiiyak ka, alam mo yun, yung parang honor sa'yo na tinawag ka ng presidente, yung mga ganun is an honor. You had all the praises with the Duterte. Pero ngayon, parang iwas ka, parang nagkaroon ka ng amnesia na tumayo ka sa maisog platform and you had all those very nice and touchy speech, no? Na ganito, ganun ka pasalamat kay PRRD, ganito, ganyan. Tapos ngayon, kailangan ko bang may kakampi? Kailangan ko bang You see at my shirt, it's white. Walang colors. Walang bahid ng Diba? Look at those kind of para kang yung washing machine na, alam mo yung naglalaba ka, gusto mong linisin yung dumi mo ba? Alam mo yun, nagmamalinis or basta andun lahat yung mo hindi kumuwari. Parang iniiwasan mo yung alam na namin We were there, we were witness. Witness kami kung gaano ka laking pasalamat kay PRRD. Tapos ngayon,
Ang masaklap pa dito yung ano parang you are into the current administration na. Suddenly, kasi 3 months ago, medyo okay ka pa naman. Tapos suddenly ngayon, Possible? Ano Will you be nangyari? keeping your show in TV5? Yes, kasi Sabayin. tinanong ko na kay Chairman Garcia kanina, yes, hanggang February 10, you can still do your show. February 11, hindi na pwede. Kasi campaign time na yan. Yes. Wala pong bilin sa iyo si VP Sara. oh ayan, binanggit na naman si BP Sara. Tingnan nga natin yung anong sagot. Hindi ko pa napanood to eh. Sabi lang niya, good luck. Kung ano yung matutulong ko sa'yo, sabihin mo lang. Siyempre, hindi na ako salamat to, Vice. Basta nagbibigay lang ako ng kortesiya. Di ba dati, pag ano ayan, yan, nagpapasalamat ako dahil ano, ganito, ganyan, actually, ganito. Alam mo yun, dati-rati ganun siya eh. Papasalamat ako dahil ganito si PRRD, maganda yung yung parang ganun. Pero ngayon, ang tanong sa kanya is, kinausap mo ba si VP Sara? Oo, ganito lang, as courtesy lang. Parang kulang na lang sabihin mo, hindi ko sila kailangan. I don't need them. Mag-ano lang naman ako bilang courtesy. Parang ganun. Nawala. Even with Hannah Rose Mercado from Malacanang, sinabi ko, pakisabi kay First Lady. Ha? Even with Hannah Si VP Sarang tinatanong nga sa'yo kasi etong mga 3 journos na ito, alam nila na ikaw ay Duterte. Alam nila eh. Tinaas kayong kamay mo eh. Kaya nga tinanong sa'yo na tatakbo. I-deny mo pa na, sabi ko, handa akong maglingkod sa bayan. Ano, mga tanga ba yung mga journo din na yan? Alam nila kung ano ang nangyari. Ngayon, pinapasok nila yung Duterte kahit gusto mong umiwas. Ngayon, papasok mo na yung si Lisa. Tingnan natin paano niya ipasok. Rose Mercado from Bato, Vice. Basta Ngayon, ang kinokontak mo na yung yung staff ng Malacanang. bibigay lang ako ng kortesiya. Even with Hannah Rose Mercado from Malacanang, sinabi ko, pakisabi kay First Lady, kay mahal na Pangulo na I'm running, hindi ako kalaban. Bakit? Ang tanong, bakit mo kailangan magpaalam sa kanila? Oy, tatakbo ako, hindi nyo ako kalaban. Bakit? Tatakbo bang senador si Pangulo? Tatakbo bang senador si Lisa Marcos? At kailangan mo magpaalam, oy Lisa, magtatakbo akong paalam lang ako ha. Ano yung business nila sa pagtakbo mo? Ibig sabihin, for me, I can see and I can sense na kung dati-rati kay PRRD ka, ayan, hinihila mo yung lubid papunta kay PRRD. Ngayon naman, hinihila mo na yung lubid papunta naman kay Lisa. Kasi bakit mo kailangang magpaalam? Hindi naman sila senatoriables. Ano ka? Hello? Kasama ako kung gusto ko magpasaya. In fact, nasabi ko pa sa kanya, Kasama ka kung gustong magpasaya. Batayan mo na ba sa Duterte? Gustong magpasaya din ng mga Duterte Ayaw mo yon? you can use my show. I can go around the world. Oh, you can use my show. Maggamitan tayo. Galing. You can use me. I can use you. Miro. Sa OFWs. Yeah. Papasaya natin. Sige nga, kayo mga journal, keep on asking Duterte sa kanya. Tingnan nyo kung paano siya umiiwas. Yung parang dating First Lady Imelda Marcos, yung balik saya. Ako more of Balik saya. We're not talking about the Marcos, we're talking about Duterte. The journal just asked you about Duterte. Why now you're in the Marcos? Gusto ko yung makakapagpasaya sa mga Pilipino. Paano niyo po ipagsasabay? Di ba ganun ang gusto ni PRRD? Kaya ka nga niya kinonvince 3 years ago. Tapos ngayon, hinihila mo na yung lubid nila Lisa? Yung bilang, kung kayo po ay nanalo bilang senador, yung show nyo, will you still do that every day? Kasabay? Na, di ba, sa Senate, what I heard is Monday, Tuesday, Wednesday. Yes. Di ba? So, bisa baka May Thursday. session days. Meron akong Thursday, Friday, Saturday na sa show. Like Senator Soto.
Di ba may Itbulaga pa rin siya? Magbabasa po kayo ng So may bills. mga araw na wala kayo. Alam mo, yung bills na yan. ang The dami bills na- are hundreds alam mo, ang of dami Ayan, na- ayan, ganyan. Yung bills na yan. Alam niyo yung bills na yan. Alam niyo yung mga politiko na yan. Pag sila naupo, makalimutan na nila kayo. Ganon siya, di ba? Pero look at him. January nga, maisog siya. Ngayon, ha? Wala akong sinabing ganon. Ha? Wala akong sinabing ganon. Nagka-amnesia eh. Pero kung makapanira sa, alam mo yung bills na yan, bills na yan. Ha? Alam mo yung, yung mga politiko na yan. Pangako yan. Pero pag naupo yan, wala yan. O sige, ano yung bills ulit? Sige, tapusin mo. Batas na ginawa eh. Nabago ba yung buhay na mahihirap? Pero yun po ang trabaho ng isang senador eh. Mas Bago ba ang buhay ng mahirap? Bakit? Yung mga pumunta ng contestants dyan sa show mo, nabago ba ang buhay nila? Hindi, di ba? Ba yan? legislative Para talaga. saan? Para sa bansa? Ang dami nang batas na ginawa. Eh, ano ba ang trabaho natin? Di ba dapat gumawa ng mabuti sa kapwa? Kaya ka nga public servant eh. Oh. But yeah, that's Eh, yung sign ng isang nagsisinungaling eh, yung kukurap-kurap. Ayan, kukurap-kurap. Parang hindi totoo eh. Kaya ka nga public servant. Pati nga kukurap. Oh. but yeah, that's Senate's main role. Legislative chamber siya. Oh, but So it's ano your job gagawin ko? to- Kaya gagawa ka ng batas para sa mahirap. Kasi ang dami ng batas. Ilang batas naman nagawa na from the start ng mga senador. May nagagawa ba? Ano bang batas yan? Ang pinaka gusto kong batas na gawa, marami naman siguro. Oy, Malasakit Center. Magitin mo naman kay Bongo. Malasakit Center. Maraming nakinabang doon. Ito nga sa senior. Kasi malaking bagay yan. Yan. There's been a lot of laws enacted, but I want to come back for a second to the politics of it. Tagalog, bakit please. po kayo hindi... Eh, nako. Sorry, Politika medyo, muna medyo tayo. barak ako eh. Mabubukit. Bakit Para po kayo... maintindihan tayo ng mga Pilipino, saan lalong-lalo na ako Wait, bakit po kayo Huwag mo lang akong pinupo, yung hindi huli lang po sa- tumakbo under PDP laban? Hindi naman nila ako inoferan eh. Hindi daw sila inoferan. Bitter. Lumalabas pala. Hindi daw sila inoferan. Ito kasi ang isip niyan eh. Sa tingin ko, nagsisinungaling siya. Tingin ko lang naman eh. Kasi ang term niya, hindi naman nila ako inoferan. Maalala ninyo, 3 years ago, 3 years ago, inoferan siya ni PRRD. And besides, even before inoferan siya ni PRRD, sino ang unang kumontak kay PRRD? Hindi ba't siya? Ano sabi niya? Gusto kong tumulong, may 50 million ako dito. Di ba? Ikaw yung unang nag-approach. And that approach, okay, entered into parang bilateral na nagkaroon na kayo ng understanding, naging magkaibigan na kayo, naging close na kayo because of that. That's the reason why ikaw ay inofferan ng slot sa PDP 3 years ago. Ngayon, kung talaga ka, inofferan ka o hindi, don't you have the guts, just like what you did before, na ikaw ang nag-reach out? Don't you have the guts to reach out? Ano yan? Antayin mo na, hindi naman nila ako inofferan eh. Have you ever tried to reach out? And when you reach out, tapos bigla kang dininay nila yung dininay ka nila, then that's the time na sabihin mo na hindi. Ayaw nila sa akin eh. Pero the mere fact na sinabi, hindi naman nila ako inofferan eh, parang ma-pride ka pa. Eh, hindi nila ako inofferan eh. Have you ever tried? So with that, una, parang may pagka-bitter ka. Pangalawa, I don't believe na hindi ka inofferan. Or, kung mag-reach out ka, I don't believe na i-decline ka nila. Wala nag-offer sa akin. So, si Manong Chavit is independent. Walang nag-offer sa akin? Bakit ka nanliligaw kay Lisa? Now we know. Hindi ka nag-reach, walang nag-offer sa'yo, kamo, sa PDP, pero bakit ka nagre-reach out kay Lisa? Bakit mo kinokontak
yung staff ni Lisa. At nag-offer ka pa na pwede kang tumulong sa kanilang mga activities. Aba, ang galing. I've talked to Ben Tulfo also, independent siya. Anong si Bentulpo? Bakit biglang napasok sila Chavit at Bentulfo dito sa usapin? Hindi ba kay Duterte ka? Why in the world bakit mo pinapasok itong mga Tulfo na ito? Hindi ko ito maintindihan eh. Kasi unang-una, you're in line with the Dutertes. And suddenly, bigla kang nakalimot. Hindi naman niya ako inufuran eh. Pero dati nag-reach out ka. Ngayon, ang reach out mo kay Lisa. Sabi ko, ang kasama ko dito, yung nagmamahal sa programa ko. Yung programa ko, it's about almost 17 million tayan. Pwede ba yun? Tumakbo ko, wala kang partido? Sa bagay, kung independent ka nga naman, o sige. Followers sa Facebook. 8 million sa YouTube. Siguro naman ay sapat sa... Para kang si Tulfo talaga.